tumututol? Kung wala, ang motion ay pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po na aprobahan na po natin ang nasabing resolusyon. May motion ng ating punong mayorya na aprobahan ng panukalang ordinansa. Resolution. Sino po ang pumapangalawa? Konsehal Sia, Konsehal Buenaventura, Konsehal Bagaching, Konsehal Dumagoso, Konsehal Limuen, Konsehal C, Konsehal Lau, Konsehal Dr. Irma, Konsehal Atienza, Konsehal Alibarbar, Konsehal Castro, Konsehal Ponce, Konsehal Almeron, Konsehal Reyes, Konsehal Attorney Quintos, Konsehal Par, Konsehal Ortega, Konsehal Uy, Konsehal Veloso, Konsehal Mercado. Dahil ito ay pinangalawahan, meron po bang tumututol? Kung wala, ang motion ay pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, iniling ko po na isama po bilang pangunahing mayakda si kagalang-galang Chari Ortega at ang ating Ginang Tagapangulo, Chi Atienza. Ginoong Kalihim, mangyari pakitandaan po ang pahayag ni Punong Mayorya. Punong Mayorya. Ginang Tagapangulo, dahil wala na po tayong pag-uusapan sa agenda ngayon, ay marami pa po tayong kailangan talakayin. Kaya Ginang Tagapangulo, binabawi ko po ang aking iminungkahi at tayo po ay tutuloy na sa pangalawang pagbasa. So, hinihiling ko po sa ating kalihim na basahin ang nasa ilalim ng ikalawang pagbasa. Kalihim, pakibasa po ang nakasulat sa pangalawang pagbasa. Bilang 17, Draft Ordinance Number 8894, an ordinance establishing the Malate Ermita Economic Development and Investment Promotions Office, MEEDIPO, as a local economic enterprise in Manila City. May akda, Konsehal Roberto Bobby S. Espiritu II. Committee report. Respectfully return to the City Council of Manila through its Secretariat the hearing report of this committee regarding Draft Ordinance Number 8894, an ordinance establishing the Malate Ermita Economic Development and Investment Promotions Office, MEEDIPO, as a local economic enterprise in Manila City. The intention of the ordinance to give attention to Malate and Ermita, having been historically iconic as cultural, commercial, and tourism centers of the city of Manila, known for their vibrant lifestyle, art, heritage, and diverse businesses. As time passed by the condition of these areas are deteriorated and are in need of sustainable, coordinated, and visionary development aligned with the goals of the city to make Manila great again. Hence, the timeliness of this legislative measure. The committee sought the comments of the relevant business groups in the area, and they all expressed their support to the ordinance. The Committee on Laws, to which the subject matter was referred to for comments and recommendations, find the same meritorious, and the committee interposes no objection and therefore recommends the approval for second reading of the herein amended draft ordinance by substitution. This, however, is without prejudice to whatever comments and or recommendations the other committees to which this subject matter was referred to. Approved on this 5th day of August 2025. Maraming salamat po. Punong Mayorya. Yes, Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po na ipagpatibay po natin ang ulat ng lupon sa batas. Meron pong motion ang ating punong mayorya na ipagpatibay ang ulat ng lupon sa batas. Ng lupon sa batas. Meron po bang tumututol? At kung wala, ang motion ay pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, tawagin po natin ang pangunahing may akda, si kagalang-galang Bobby Espiritu. Konsehal Bobby Espiritu, kayo po ay kinikilala. Maraming salamat po, Madam Presiding Officer. Magandang hapon po sa aking mga kasamahang konsehal ng 13th City Council. Ako po ay tumatayo ngayon upang isulong ang ating ordinansa establishing the Malate Ermita Economic Development and Investment Promotions Office or MEDIPO. Ito pong MEDIPO, ang main function po nito ay to promote the businesses in the Ermita and Malate area
and para po sa redevelopment po ng Ermita Malate area. Ang masasakupan po ng MEDI po ay ang Calao to Vito Cruz, Taft to Ross Boulevard. Naaalala ko po, nung ako'y bata pa po, nung maliit pa po ako, kapag pinapasyal po ako ng aking mga magulang sa Ermita Malate area, kapag dumadaan po kami rito, napakaganda po ng Ermita Malate area. Maliwanag, masaya, buhay na buhay ang mga negosyo. Ito po ay noong panahon ng butihing ama ng ating kasalukuyang vice alkalde, si former Mayor Lito Atienza. Dahil po sa kapabayaan, kung pupunta po kayo ngayon sa Ermita Malate area, patay na po. Madilim na po ang Ermita area. Papunta na rin po sa ganong kalagayan ang Malate area. Yung dating punong-puno ng mga establishmento, ngayon po malungkot na. Nag-aalisa na po ang mga negosyo sa Ermita Malate area. Kung sa katunayan po, ito pong Ermita Malate area, pinagmulan po ng mga sikat na restaurants and bars. Isa po rito, yung Cafe Breton. Diyan po nag-umpisa sa Malate area, particularly in Orosa Street. Nag-umpisa po sila noong 1998. Diyan po. Ngayon po, nag-alisa na po ang mga negosyante sa Ermita Malate area. Ang Ermita Malate area po ay ang tourist belt area ng siyudad ng Maynila. Ito po ang show window ng siyudad ng Maynila. Local and foreign tourists flock Ermita and Malate area. Kung ano po ang nakikita nila sa Ermita at sa Malate, yun po ang sumasalamin na imahe ng buong Kamaynilaan. Napabayaan na po ang lugar na ito. Napakadilim na po. Napakadumi. Baha kahit walang ulan. Marami pong street dwellers. Marami pong maliliit na bata na paikot-ikot. Marami pong ambulant vendors. Kung iikot po tayo rito, ultimo mga establishmento ang nagsasabi sa kanilang mga customer na mag-ingat po, ingatan po ang inyong mga gamit. Marami pong sumasalisi, marami pong pickpockets. Nakakahiya na po. Noong nakaraang 12 City Council, nagkaroon po tayo ng mga bisitang konsihal magmula sa bansang Japan. Noong umikot po sila sa ating Remedios Circle, nakakahiya po, yung mga konsihal ng Japan na bisita ng lungsod ng Maynila ay nadukutan pa po. Napakataas na po ng crime rate sa lugar na ito. Noong nakaraan po, meron pong Koreanong hinold up at pinatay sa Sinagoga Street. Pagkatapos po nun, sa Malate area, meron pong isang Hapon na nagpapapalit ng pera sa money changer. Paglabas po, hinold up din po at binaril. Nakakatakot na po ang lugar na ito. Sa tingin ko po, kailangan na po nating ayusin ang area na ito. Ito po ang tourist belt area natin. Nandirito po lahat ng mga hotels natin. Dito po tumitigil ang mga bisita, ang mga turista na namamasyal sa Maynila. Paano po sila gaganahan na dalawin ang siyudad ng Maynila, ang lungsod ng Maynila? Paglabas niyo po ng hotel, napakadilim, napakagulo, nakakatakot, wala nang mapupuntahan. Ito po ay in line with the vision of our great mayor, Yorme Isko Moreno Dumagoso, to make Manila great again. Kaya hinihingi ko po ang suporta ng mga kasamahan kong konsehal ng 13th City Council. Tulungan niyo po akong maipasa ang ordinansang ito. Naniniwala po ako
na kung tayo'y sama-samang magtutulong, mapagaganda po natin, madidevelop po natin muli ang Ermita at Malate area. Kapag ito pong areang to ay muli nating ma-develop, babalik po ulit at may tiyante na muling mamuhunan sa lungsod ng Maynila. And in effect, kapag bumalik na po ang mga negosyante sa Ermita, Malate area, magge-generate po ito ng maraming trabaho para sa mga batang Maynila. Inline din po ito sa vision ng ating napakagaling na Vice Alcalde, Vice Mayor Chi Atienza, para madagdagan po ang livelihood para sa mga batang Maynila. Kaya hinihingi ko po ang suporta ng aking mga kasamahang konsehal. Tulungan niyo po akong ipasa natin ang ordinansang ito. Naniniwala po ako sa tulong niyo po. Together, we can make Malate vibrant again. Yun lamang po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ginang Tagapangulo, Maraming salamat, Konsehal Bobby Espiritu. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-comment ka dahil napakaganda po ng yung visuals nyo. Kaya ang galing po. Maraming salamat. Puno Mayorya. yes, Ginang Tagapangulo, humihiling po ako ng 1 minutong pagpahinga. 1 minutong pagpapahinga. Yung mga taga-Baseco, nalimutan natin, picture pala tayo dito. Yes, sir. Yes, sir. Pinapatuloy ang pagpupulong. Punong Mayorya. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po na ipagpaliban na po natin ang panahon ng diskusyon, debate at pag-amyenda. Minumungkahi po ng Punong Mayorya. Punong Mayorya. Binabawi ko po ang aking iminumungkahi. Minumungkahi ko po na ipagpaliban po natin ang panahon ng diskusyon at debate. Mungkahi ko po na buksan na po natin ang panahon ng diskusyon at debate. Minumungkahi po na buksan po ang pagtatalakay sa ating sesyon. Kung wala pong tumututol, ipinagtitibay. Konsehala Fafugoso. Maraming salamat po. Gusto ko lang din i-congratulate si Konsehal Bobby Espiritu sa napakagandang anong to. Pero meron lang po akong question kasi actually ito, marirevive yung Ermita at Malate. Kaya lang dito sa Section 4, yung structure of the MIDI po sa Section 4, letter C. Nakasulat dito 13, pero 12 additional new regular plantilla. Kailangan po ba natin talaga na gumawa ng 13 ba or 12 na bagong plantilla positions? Kasi alam naman po natin na medyo hirap tayo sa budget ngayon at may mga departamento tayo na mas kailangan ng tao. Pero eto, gagawa tayo ng bagong new regular plantilla positions. Kailangan po ba talaga na ganito karami ang idadagdag nating mga tao? Konsehal Espiritu. Maraming salamat po. Ito pong sa sinasabi po ni ating butihing konsehal mula sa ika-3 distrito, Section 4, letter C, kasali po yan sa amendments mamaya po. Yung typo po yan, yung 13 is 12 po yan. Bali, ito po, magkakaroon po tayo ng total of 16 additional plantilla positions para po dito sa i-create nating office. And as per our discussion with the city budget and the personnel office, kung sakali po na hindi po kakayanin na mag-hire this year para sa mga positions na ito, kukuha na lang po sa mga different offices
for this year. Nakalagay din po naman po dito, subject to availability of funds. Okay, maraming Maraming salamat salamat po kasi sobrang dami po talaga nung 12 new plantillas. May isa pa rin po akong question. Regarding po do sa vice chairperson, paano po natin mapipili kung sino ang head ng Malate Ermita Economic Development and Investment Promotions Office? Gayon din po sa C5 and C6, yung sa mga head ng Ermita Malate Business Owners Association, head ng Manila Association of Club and Restaurant Operators. Meron po ba itong eleksyon o sino ang mga membro nito para mapili kung sino yung magiging head nila? Ginoong Espiritu. Maraming salamat po. With regards po dito po sa head ng EMBOA o Ermita Malate Business Owners Association and head po ng Macro Manila Association of Club and Restaurant Operators, ito po ay mga organization na matagal na pong existing. Meron po silang ginaganap na eleksyon kung sino po ang mamumuno sa kanila. Ito po ay mga private partners po natin, mga organizations, private organizations na nandun po sa Ermita Malate area. Ito naman pong mag-head ng magiging chairperson ng Medipo, ang ating punong lungsod ang mamimili po kung sino po ang maa-assign bilang chairperson ng Medipo po. Yun lang, maraming salamat Maraming po. salamat po. Isa na lang Ginang po. Fugoso. Kasi po nga, di ba merong parang may eleksyon. Kunyari nyo na po ako bago ako sa Ermita at Malate. Saan ho ako ba dapat maging member? Sa Ermita Malate Business Owners Association o sa Manila Association of Club and Restaurant? Kasi syempre kung magbubukas ako ng opisina ko, ng business ko, saan po ba dapat talaga ako sumali na grupo para mapa-asenso ko yung aking bagong business? Ginong Espiritu. Maraming salamat po. Yung tungkol po kung sa kasakali na kayo po ay bagong business owner na magtatayo, balak nyo pong magtayo sa Ermita Malate area, kung saan nyo po gustong sumaling organisasyon, malinaw naman pong nakasulat dito yung ibig sabihin ng macro, Club and Restaurant Operator. So kung yung negosyo nyo po, mapapailalim po dito, sa tingin ko po, dito po kayo sasali. Kung hindi naman po, doon po tayo sa Ermita Malate Business Owners Association, which means po na lahat po ng negosyo pwede pong sumali ron. Maraming salamat po. Okay, maraming Ginang Fugoso. salamat po sa paglilinaw. Kasi napansin ko lang na ang daming head. Pero sa pagkaka-explain nyo, maraming salamat. Yung sa akin na lang po, sana nga, yung tungkol dun sa plantilla na 12, na 30, na 16 pala, sana ho, ma-check lang kasi sobrang dami na bagong plantilla na i-create. Kaya mas kailangan po siguro yon sa ibang mga departamento. Maraming salamat po sa magandang explanation at congratulations po dito sa inyong ordinansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginong Fugoso. Ginong Espiritu. Maraming salamat po. Para lang po sa kalinawan lang po, sa tungkol po sa katanungan ng ating kagalang-galang na konsehal mula sa ika-3 distrito ng Maynila. Opo, mukha pong marami yung 16. Pero kung pag-aaralan po natin, kung babasahin po natin, yung 4 po, 4 na development officer. Isa pong project development officer, isa pong development manager officer, isa pong planning officer, at isa pong administrative officer. Bawat officer po niyan, yung 4 na yan, meron lang pong tigagalawang aid na may plantilla position with as administrative aid 4 na meron lang pong salary grade 4. Maraming salamat po. Ginong Fugoso. Okay na po. Maraming salamat po, Ginoong Espiritu. Ginong Awisia ay kinikilala. Maraming salamat, Your Honor. Ako po magpapahayag lamang ng pagsuporta po rito sapagkat
sobra na po ang pagkalugmok. Tama yung sinabi po ng ating author na napabayaan na po yung lugar ng Malate at saka ng Ermita. Siguro ito na yung napapanahon para ibangon po natin muli yung ating mga establishmento dyan. At konting comment lang din po, nagtataka lang po ako sa tanong ng ating isang konsehal kung bakit napakaraming 16, samantalang yung dating libo-libong JO, hindi na sinita. Yun lang po, mas marami na pa yung 16 ngayon kaysa sa libo-libong JO na nakaraan. Maraming salamat, Your Honor. Maraming salamat, Ginoong Sia. Ginang Fugoso. Gusto ko lang hong ulitin wala akong koneksyon ang JO sa 60 new personnels na pinag-uusapan dito. Kaya sana si Ginoong Konsehal Awisia, ako po ay hindi nakikipag-away. Ako po ay nagtatanong lang, pero para isingit mo pa yung tungkol sa JO, hindi naman po yun tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Ang sinasabi ko lang po, sa dami ng inatendan ko na committee hearing, ang lagi pong problema ang plantilla. Anong problema sa plantilla? Lagi tayo anong tawag na, yung tinatanggal natin yung plantilla, tapos nagke-create tayo ng bago para mabigyan ng posisyon yung ating mga empleyado. Yung scrap Kaya and build po. ang aking ano lang naman dito, sa dami ng 16 employees, okay, SG4 lang yun. Pero may sweldo pa rin yun, di ba? Okay lang naman na ang dami naman dito na duties and responsibilities, pwede naman din pagsamasamahin yun. Kaya sinasabi ko lang naman na sobrang dami 16, pero wala akong kinalaman dito yung JO. Maraming salamat po. Salamat po, Ginang Fugoso. Ginoong Sia. Maraming salamat, Your Honor. Nagtaka lang naman po ako na naramihan po sila sa 16, pero yung libo-libo na JO nakaraan, hindi sila tumayo para tanungin yung dami nun. Pangalawa, kung yung problema po natin ay yung ating mga plantilla, yun po yung sinosolve ng gobyerno ngayon ng siyudad ng Maynila. Kasi po halos lahat ng mga plantilla pinaglalagyan po noong nakaraang administrasyon. Nakapagtataka lang na hindi nila hinarang o hindi sila nagtanong. Ngayon sa 16 po na itinatayong bago para sa ikabubuhay ng negosyo sa Malate at saka sa Ermita, nadadamihan po sa 16. Maraming salamat, Your Honor. Maraming salamat po, Ginoong Sia. Your Honor. Si Ginoong Ponce po, susunod po ay si Ginoong Bagatsi. Ginoong Ponce. Magandang hapon po. Ako po ay lubos na sumusuporta sa panukala ito ng ating kasama mula sa ika-5 distrito. Bagamat mayroon lang po akong konting katanungan na nais itanong sa kanya kung kanya pong mamarapatin. Gusto ko pong itanong, ano po ba ang itsura ng Malate noong nakaraang panahon? Sapagkat sa aking kabataan, hindi ko na po inabot yung kinikwento ni Konsehal Bobby. Uh-oh. Ginoong Espiritu. Maraming salamat po. Sa katanungan po ng ating kagalang-galang na konsehal mula sa ika-4 na distrito. Sa totoo lang po, yung nabanggit ko po kanina na kalakasan ng Ermita Malate area nung panahon ng dating Mayor Lito Atienza, napakaliit ko pa po noon. Pero nakukwento po sa akin at naalala ko po nadadaanan po namin. At nakikita ko po, nung nag-research po ako, nakita ko po kung gaano kaganda yung Ermita Malate area noon. Maliwanag na maliwanag yung baywalk noon nung panahon na yon. Meron pong maliwanag na baywalk na mayroong mga establishments. Buhay na buhay po ang Nakpil area, ang Adriatico area, ang Orosa area, ang Remedios Circle. Kung tama po ako, dati po meron diyang yung library comedy bar. Diyan po nanggaling ang library. Diyan po nanggaling ang Cafe Breton. Ngayon po, ang natitira na lang po yung Cafe Adriatico, Casa Armas. Yung mga dating magagandang
restaurants, lumipat na po. Kung napapadaan po kayo sa area ng Makati, sa poblasyon area, yun po ang itsura ng Malate noon. Yung mga karamihan ng establishmento sa poblasyon area, nagmula po sa Malate area. Nakakalungkot nga lang po na lumipat po sila sa Makati at iniwan ang lungsod ng Maynila. Sa tulong po ninyo, sana po ma-develop na po natin muli ang Ermita Malate area. Sa gayon, bumalik na rin po ang mga negosyante at mga mamumuhunan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Espiritu. Kayo po ay bata pa po nung panahon na yun. Yeah, right. Ginoong Ponce. Salamat po at ako'y naliwanagan kasi musmus pa po akong bata noong mga panahon na ikinikwento ni Consel Bobby. Ngayon po, sa aking pangalawang tanong, gusto ko lang tanungin, para sa kaalaman ng lahat, ano ang itsura ng Malate nung nakaraang 3 taon para ating makita ang kahalagahan nitong panukalang ordinansa na isinusulong ng ating kasamahan dito? Ano ba ang itsura? Ano na nangyari? Ano ang kaanyuan ng Malate nung nakaraang 3 taon? Ginoong Espiritu. Ang itsura po ng Ermita at Malate, sa Ermita po muna tayo. Ang Ermita po dati napakaliwanag. Nandyan po yung mga negosyo. Ngayon po, pag mapapadaan po tayo ng MH Del Pilar, magmula Calao hanggang Quirino, wala ka na pong makikitang establishmento. Napakadilim na po. Ang makikita lang po natin yung mga abandoned buildings, abandoned areas, street dwellers, yung mga naninirahan sa kalye, basura. Kahit walang ulan, bumabaha. Ganun na rin po, doon na rin po papunta ngayon ang Malate area. Pag dumaan po kayo sa Adriatico, magmula Paura hanggang Quirino Avenue, wala na rin po. Mula Paura hanggang Pedro Hill, wala na pong establishmento. Ilan-ilan na lang ang natitira. Magmula Adriatico hanggang Quirino, makikita nyo po, bakante na yung mga establishmento. Puro abandoned buildings. Puro street dwellers. Puro dumi. Yan po ang itsura nung nakaraang 3 taon. Nais ko lang din pong i-comment ang ating napakasipag na Director Randy Sadak at ang ating Parks Development Office, OIC, Mark Delpin. Dahil nung nakaraang linggo po, yung pamilya po namin naghapunan sa isang establishmento sa may Remedios Circle. Nakita ko po yung ating Remedios Circle na dating napakaganda at napakaliwanag, napakadilim na po. Nagiging tulugan na lang po ng ating mga street dwellers. Napakaraming basura po. Nagulat po ako. Pagbalik ko po nung Lunes, tinawag ko po sa kanila nung Linggo ng gabi. Pagbalik ko po nung Lunes, maliwanag na po muli ang Remedios Circle. Kaya nais ko rin pong magpasalamat sa ating napakabilis kilos na Direktor, Engineer Randy Sadak at Mark Delpin. Maraming salamat po. Your Honor. Maraming salamat, Ginoong Espiritu. Madami po tayong tatalakayin. Kung pwede po panghuling tanong na po ito, Ginoong Ponce. Kung kayo po ay bata pa po nung panahon ng kasikatan ng Malate, ako po ay hindi pa po iniisip ng aking magulang nung panahon po na yun. Maraming Ginoong salamat Ponce. po, Ginoong Tagapangulo. Bilang pangwakas, sa nakita po natin na napakalalang problema ng Malate, baka po yung 16 na plantilya, kulang pa nga sa laki ng problema na hinaharap. At buti na lang meron po tayong ganitong ordinansa. Yung gagastusin po natin dun sa 16 na posisyon, papasweldo natin dun sa tao na yun. Nasisweldo para muling buhayin ang Malate. Baka kapiranggot po yun pag ikinumpara natin dun sa sangkatutak na Ghost JO. Ilang bilyon ang ginastos. Eto, merong aayusin. Yung Ghost JO, hindi natin alam kung anong nilimas, kung anong inayos. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Ponce. Ginoong Bagatsing.
Well, Your Honor, yung sinasabi kanina ni Awi Sia, pagtataka, bakit kaya may malaking issue para sa mga tauhan? I want to ask, ano yung gross economic input ng Malate, Ermita, sa lungsod ng Maynila? Ang laki, di ba? Manila has earned so much from District 5. District 5, Ermita Malate, ang laki ng kinocontribute ng Ermita Malate sa lungsod ng Manila. Di po ba? I think that deserves special attention. That deserves special attention. Somebody to help Yorme manage that area, especially yung Baywalk. If this measure will bring back Ermita Malate in the time of Atienza and in the 70s time of Manila, it will boost tourism and economic activity. And also, yung kaya Atienza time, hindi lang economic activity. Yung pride ng Manileño, yung pride ng Manileño, bumalik. Alam ni Ryan Ponce yan. Katabi ni Ryan Ponce si Mayor Atienza at that time. Proud na proud ang Manileño dun sa Baywalk. Lahat ng lungsod ng Pilipinas ginaya ang Baywalk. Ako, Your Honor, nag-HHWW, ano yun? HHWW, HSPP. Holding hands while walking po, Ginoong Bagatsi. Pasway-sway pa. Ayun po. Holding hands while walking, pasway-sway pa. Doon, sa asawa ko ngayon. I love you. Anyway, malaking bagay yung Ermita Malate sa akin. So, if that can bring back the activity during the time of Atienza, Mr. Espiritu, I support this. And one more thing I saw in the measure kanina. Mr. Author. Ginoong Espiritu. Opo. Common wisdom dictates I did not see the minority leader as part of anything there. The minority leader. I think, right? Checks and balance, right? In the committee. With that, I support this with all my heart. And I yield back with the stipulation kung pwede, pare. Thank you, Your Honor. I yield back. Ginoong Espiritu. Okay po, I accept po. I am open to that amendment. Thank you po. Ginoong Ignacio, nasusunuran po ni Ginang Alfonso. Your Honor, nais ko lang pong ipahayag ang aking pagsuporta dito sa panukala ng butihing konsehal mula sa Distrito 5, yung aking kumpare, Bobby Espiritu. It is high time para po gawin natin ang Medipo. Dahil po ako ay talagang lumaki sa Maynila at ako bilang taga-Distrito 5, nakita ko po ang pangailangan ng Medipo sa lugar namin dahil talagang napabayaan po ang Ermita at Malate. Unang-una sa lahat, nais nating buhayin ang turismo. Pero higit sa lahat, ang nais ko po, mabuhay ang MSME. Yung mga maliliit nating mga nagtatrabaho gaya ng mga vendor, tricycle, at iba pa. Pero sa kabila ng aking pagsuporta, at siguro naman, ganun din sa aking mga kapwa-konsehal, kaakibat nito ang aming pagtitig at pagtanaw sa Medipo. After 1 year, bibisitahin namin ulit kung ano ang mga nagawa ng Medipo at kung ano pa yung mga plano nilang gawin. Kasi sabi nga, madami daw yung 16 na bagong gagawing trabaho. Pero sa totoo po, sabi nga ng konsehal natin na si Bobby Espiritu, 14 doon for development. So ito po ay bubusisiin namin na lahat talaga ay nagtatrabaho ng tama at may tunay na development po sa Ermita Malate. Kasi hindi po natin dapat sayangin ang pondo ng gobyerno. Dapat po nating pagtuunan ng pansin, lalo na higit ang Malate, kasi ito po ang ating show window sa buong mundo. Kasi kapag nagpunta ka ng Maynila, ang una mong titignan, Malate. Kasi ang Malate kumakatawan sa City of Manila. So kami po ay sumusuporta, ako po ay sumusuporta, ngunit ako din po ay magmamatsyag dahil importante po ang bawat sentimo ng ating pondo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Ignacio. Ginang Alfonso Uson.
Thank you, Your Honor. Your Honor, I guess napakaganda nitong ordinansa na to. And this is one piece of legislation na pwedeng i-consider na milestone sa Manila. First, it will boost the tourism of Manila. Ibabalik nito ang sigla ng Maynila katulad nung 9 years ago, 12 years ago, na nasaksihan ko kung gaano kaganda ang Malate Ermita na lugar na dinadayo ng bawat balikbayan at ng taga-ibang lugar. Ako po, nasaksihan ko every step of the way dahil konsehal na ako noong 1998 hanggang sa ngayon. Kaya it was only like 3 years ago na nagsimula na naman siyang mag-deteriorate. So this piece of legislation is maganda at kapaki-pakinabang para sa Maynila. Pero tama ang sinabi ni Konsehal Tol, si Konsehal sa District 5, si Tolmac, na kailangan magandang legislasyon pero dapat subaybayan kung tama bang pinalalakad ang kanilang mga organisasyon ang pagpapaunlad sa mga lugar na ito. Kaya I am in support of this ordinance, Your Honor. Sana maipasa na natin to at talagang marami pa tayong tatalakayin. Magbibigay pa kami sa sunog. Opo. Sana matapos na. Thank you, Your Honor. Maraming salamat, Ginang Alfonso Uson. Panghuli na po, Ginoong Veloso. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Bilang senior sa konseho na ito, ay naabutan ko po ang glory ng Malate Ermita at tayo ang nagbukas dahil ito po ay tourist belt ng lungsod, tourist belt ng bayan. Dito nag-umpisa lahat-lahat bago pa nagkaroon sa Quezon City. Sa atin nagsimula lahat ang entertainment, ang turismong pang nagbabalik bayan. Nasaksihan ko diyan nag-umpisa yung Coco Banana na ginagaya ng mga LGBT na ngayon ay marami na diyan sa parte ng Timog. So ang natitira yung aristocrat na hanggang ngayon ay puntahan pa rin ng ating mga balikbayan at nasaksihan ko rin na tuwing dumarating ang takip silim na tinatawag ay nilalabas ng ating mga restaurant owners ang kanilang mga silya para magkaroon ng extension ng kanilang paninda sa kalye at ito'y naging open sa lahat. At masasabi ko na nga po na ako po ay sumusuporta sa napakagandang ordinansa na ito na ibalik natin ang glory dahil ito po ay tourist belt ng bansa ng Maynila at siya ang nanguna nung panahon ng ating mga butihing alkalde. Naabutan ko rin nang ipasara ni Mayor Lim ang lahat ng mga yung sa tinatawag na red light circuit na yan na binangungunahan ng ating mga nagkalat na kalapating mababa ang lipad. Kaya nais nating balik ulit ang panahon ng gloria ng turismo sa Malate Ermita. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Veloso. Punong Mayorya. Ginoong Tagapangulo. At ako po ay talagang sumusuporta din dito sa ginawa po ng aking kasamahan sa 5 distrito. Napakaganda po nito. Napaka-timing nito para sa Malate Ermita area. Dahil ako po isang Malate boy din po at laki ako sa Malate. Dahil po dyan, akin po minumungkahi na isara na po natin ang panahon ng diskusyon at debate. Minumungkahi po ng Punong Mayorya na isara po ang panahon ng pagtatalakay. Kung wala naman pong meron po bang tumututol? Kung wala po, ipinagtitibay.